Hindi kayo marunong mag-offering. Kapag hindi ka nag-offering o hindi ka nagbigay sa Panginoon, ibig sabihin, isa kang magnanakaw. So, sino ba naman yung gustong magnakaw? Di ba? Mahirap po maging magnanakaw. Bakit? Mapupunta ka sa kulungan. Kasi may kaparusahan. Lahat ng bagay na ginagawa natin na masama, nagkakaroon ng bunga ng masama. Lahat ng kabutihan na ginagawa natin ay nagkakaroon ng kabutihan. So, mayroon ako 10 prepare dito. Ito yung giving is an act. Number 1 is generosity. So, nandun yung generosity. Tayo mga tao, tayo mga Pilipino ay kilala sa pagiging generosity natin. Amen po ba? Sinong generous dito? Wala nang sumagot. Diba? Kasi dati yung mga Pilipino, dati lang ba o ngayon? Dati yung mga Pilipino, pagka may bisita sila, pagka mayroon silang pagkain o kahit wala ng pagkain, pinangungutang nila yan. Imagine si Lolo yung pinakanguna kong naisip dito. Pinangungutang pa nila yan. Si Lolo, wala na tayong pagkain. Pabigay ka pa. Diba? Pakainin to. Bigyan to. Si Lola, walang magawa. So, ginampanan niya yung trabaho ng isang asawa. Nag-submit siya. Sige, utang siya ng bigas, naglugaw siya, nagpakain siya, naging masaya yung bisita. Na kahit sa kabila ng kahirapan na wala sila, nangutang siya para magbigay. So, yung mga Pilipino, ganyan. Sobrang generous. Pagka may birthday, mangungutang, magbibidyoke. Diba? Kahit galit na yung kapitbahay, babatuhin na yung mga bahay nila, bahala kayo dyan. Magbibidyoke ako magdamag kahit sigawan baka ng mga aso dyan. Diba? Kaya nga yung mga Pilipino, sinasabi ng mga taga-ibang bansa, yung mga Pilipino ay sila yung may pinakamagagaling na mga awit sa buong mundo. Payag ba kayo doon? Ba't si Jeremiah lang yung amen? Payag ba kayo doon? Siyempre, pinagpala tayo ng Panginoon sa boses dahil kapag kumakanta tayo, nagmumula sa puso. How much more kapag umawit ka ng pagpapala at umawit ka ng papuri para sa Panginoon. So, dapat nanggagaling dito yun sa puso. Remember si David, lahat ng sinulat niya sa salmo ay awitin niya. Hindi lamang basta tula, laging bago. Diba? Hindi pa ulit-ulit. Gusto niya laging bago. Purify my heart. Alam niyo po, yung kantang yan is napakaganda pala. Cleanse me from my sin, deep within. Mayroon isang mangangaral na gusto niya makakita ng craftsman. O, ano bang tawag sa craftsman sa Tagalog? Yung nagagawa ng mga singsing, yung nagmumold. Ang ano po? Kalakero. Alahero. Sorry. Minsan kasi, ang hirap din minsan ng Tagalog, di ba? Alahero pala. Yun, at least alam ko na. Alahero. So may mga ngaral, pumunta siya sa alahero. Gusto niya makita kung paano nga ba mag-craft ng isang silver. So, pagpunta niya sa isang alahero, which is yung craftsman, nakita niya doon kung paano gawin. Alam nyo, yung craftsman is naiinitan. Sobrang init ng suot niya para lang hindi siya mapasok, para lang hindi siya masunog. Napakakapal ng gloves niya. Di ba? Tapos nilalagay niya doon yung pinatunaw niyang silver. Tapos imumod niya yun. Pagka hindi pa siya satisfied, gagawin niya ulit yung process. Yung paulit-ulit niyang ginagawa. Nagtanong yung isang mensahero. Sabi niya, bakit o paano mo masasabing ang isang silver is refined na? Nagulat siya sa sagot ng craftsman. Sabi ng craftsman, malalaman ko na ang silver ay refined na kapag nakita ko na yung sarili ko sa kanya. Diba? Ganun ang Panginoon. Kinakraft niya tayo. Minumod niya tayo. So masasabi ng Panginoon, ay itong taong to, refined na to, kukunin ko na siya. Bakit? Nakikita na ng Panginoon yung sarili niya sa taong yon. Kaya nga sabi sa kawikaan ba yun, sa kawikaan Ecclesiastes, kapag ang isang tao, mabuting tao ay namatay na, hindi ito nauunawaan ng ibang tao. Pero dahil yun naman, kaya sila namamatay ay dahil para hindi na sila agawin sa Diyos. Amen po ba? Kaya sinasabi ng iba, ang masamang damo ay mahirap mamatay. So, sino bang gusto maging masamang damo? Diba? Kainin ka dyan ng kalabaw, kabayo.
Mahirap yun. Mas maganda maging mabuting tao. Bakit ang kukuha sa iyo ay ang Panginoon? So sa isang Rahman na yun, masasabi mo, ang Panginoon, nahirapan siya, nainitan siya, pinagpawisan siya, paulit-ulit ng ginawa, hindi siya nasatisfied hanggang sa mahubog ang taong yun at makuha niya yung perfectong larawan niya sa taong yun. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat habang dumadaan tayo sa pagsubok, magalak tayo. Sabi sa James 1:4, dapat magalak tayo habang dumadaan tayo sa pagsubok. Bakit? Nararanasan natin ito para tayo ay mahubog. Yung pananampalataya natin is para tumibay. Gaya nga nung sinabi ni ni Ate Des last time, di ba? Dumadaan tayo sa pagsubok para tumibay yung ating pananampalataya. So ano pa? Dumadaan tayo sa pagsubok para ipakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadakilaan. So magtaka ka pag hindi ka dumadaan sa pagsubok, mahal pa ba ako ng Diyos? Magtaka ka kapag ikaw ay hindi na nakakarinig ng magandang balita, pero kapag nakakarinig ka ng magandang balita, magtaka ka kapag masakit yung sinabi sa'yo tapos hindi ka na tinablan. Abay, matigas na bakal ka na. Maaring hindi ka na kaya gawin ng apoy. Baka impyerno na ang kayang sumubit sa'yo. Which is napakahirap po. So binigay ng Panginoon ang lahat. Binigay niya ang mga pagsubok para tayo ay lumipay. So ang isang tao po ay nagiging generous kapag meron siya. Ay paano na lang kapag wala siya? Magiging generous pa kaya? Sa buhay nila lola, naging generous sila kahit wala na sila. Mula sa panahon sila ay maunlad, may mga yate, may mga ari-arian, malalaki yung lupa, hanggang sa sila ay naghirap. Ganon din sa buhay ng aking ama't ina. Mula nung sila ay may kaya, may mga ari-arian, hanggang sa nakakilala sila sa Panginoon, nawala yung mga ari-arian yon. Pero hindi sila nagsisi. Bakit? Ang Panginoon ang nagmumod sa kanila. Kaya ang tatay ko ay kinuha. Sa kabila ng mga kahirapan at pagsubok, ang nais ng Panginoon, mamod tayo. Maring ang tatay ko ay namod na, hindi ako ang magsasabi nun ang Panginoon. Kaya nga siya kinuha eh. Di ba? So, tayo mga Pilipino ay generous. Tayo'y mapagbigay.